Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw. lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Magandang tanghali Pilipinas, no? Bago po tayo magsimula, hayaan niyo munang batiin ko. Nandito po sa ating press briefing room ngayon ang walang iba kundi ang ating NBI Director, Eric Distor. Kasama po niya ang kanyang Chief of Staff, Ernesto Macabare, si Chief Victor Lorenzo ng Cybercrime Division, at si Chief Christopher Paz ng Digital Forensics. Welcome po sa inyong lahat sa ating press briefing. Balitang IATF po tayo ngayon. Inaprubahan po ng IATF ang IATF Resolution number 96. Ang nakasaad po dito ay ang bagong testing and quarantine protocols. Epektibo po ito ng 1 ng Pebrero, no? Ilang araw mula ngayon. Ano ba ho ngayon ang ating protocol pagdating sa lahat ng dumarating sa ating airport? Lahat po, regardless of their origin, required po silang mag-facility-based quarantine. No? Ito po epektibo Lunes 1 ng Pebrero. Matapos po ang 5 araw, yung pang-6 na araw kumbaga, lahat po sila ay kinakailangan kumuha ng RT-PCR test. No? At kung sila po ay negatibo, sila po ay iindurso sa mga lokal na pamahalaan kung saan sila papunta. At sila po ay magpapatuloy ng kanilang 14-day quarantine. So, ulitin ko po, lahat po ng parating, 14-day quarantine pa rin po. 5 days po ay facility quarantine sa airport. Makakalabas na po sila mga on the 7th day. Bakit po? Kasi po 6 day yung testing. Kinakailangan po na 1 araw for the results. So, 7 araw po silang makakwarantin sumatotal sa facility-based quarantine. Pero, pagkatapos po nun, sila ay negatibo, tuloy pa rin po ang quarantine nila for the next 7 days doon po sa lokal na pamahalaan kung saan sila papunta. E-endorso po sila at hindi pa babayaan na basta na lamang lumabas. Now, kasama rin sa naging desisyon ng IATF ang papagpapaliban sa relaxation of the age-based restrictions sa mga lugar na nasa ilalim po ng Modified General Community Quarantine bilang pagsunod sa utos ng ating Pangulo. Para matiyak naman po na tama, napapanahon at efficient ang distribution at administration ng COVID-19 vaccines, inauthorize ng IATF ang Department of Information and Communications Technology, DICT, na magsagawa ng kinakailangang aksyon para sa pag-procure ng services ng qualified third-party service provided para sa design approval, IT project implementation at service management ng Philippine COVID-19 Vaccine Information Management Systems. Ang DICT ang binibigyang otoridad na gumawa ng standards para malaman ng kwalifikasyon ng third-party service providers para magsagawa ng required services in the VIMS. Naka-flash sa inyong screens ang functions ng Philippine COVID-19 VIMS. Kasama po yan ang Citizen Vaccination Capture and Automation, Provider Management and Automation, Supply Chain Management, VIMS dashboarding, reporting, and analytics. So malalaman po natin kada araw at i-report natin kung ilan na po ang nabakunahan nang malaman natin kung gaano pa ang dapat mabakunahan para makarating tayo sa 50 million ng taong 2001. Samantala, isinama na po ang Czech Republic sa listahan ng mga bansang subject to travel restrictions dahil sa bagong variant ng COVID-19. Epektibo mula ngayon po, 28 ng Enero 2021, 12:01 Manila time at tatagal hanggang katapusan ng Enero 2021. Ang mga banyagang pasaherong manggagaling ng Czech Republic ay or nagpunta sa bansang iyon 14 na araw bago dumating ng Pilipinas ay pinagbabawalang makapasok sa Pilipinas. At tulad po ng inanunsyo natin kahapon, pinili ni Presidente si Army Commanding General Lieutenant General Cirilito Sobejana
bilang susunod na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines sa nakatakdang pagreretiro ni General Gilbert Gapay sa 4 ng Pebrero. Congratulations, Lieutenant General Cirilito Sobihana. Siya po ay awardee ng Medal of Valor. Kumpiyansa tayo na ipagpapatuloy ni General Sobihana ang modernisasyon ng militar at ang pagpapatupad ng mga reforma para maging ganap na profesional ang ating armed forces. Now, COVID update naman po tayo. Ito po ang global update sangayon po sa Johns Hopkins. Naku po, mahigit 100 million na or 100,746,915 ang tinimaan ng COVID-19 sa buong mundo. Nasa 2,170,467 katao naman po ang binuwian na ng buhay dahil sa coronavirus. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos, 25,583,630 cases at mga namatay ay 428,791. Ang India po ay merong 10 million plus na mga cases at 153,000 plus na deaths. Sumunod po ang Brazil, ang Russia at ang UK. Ito naman po ang world rankings by country ayon sa World Health Organization at Johns Hopkins. Sang-ayon po ito sa World Health Organization, hindi po ito pribado, hindi po ito tabi-tabing mga organisasyon. Ang Pilipinas po ay number 32 pagdating sa total cases. Siyempre po, number 1 ang US nga po. Pagdating sa aktibong cases, ang Pilipinas ay number 42. Pagdating sa cases per 1 million, ang Pilipinas ay number 133. Nasa laylayan po tayo, which is good news dahil naaalagaan natin yung mga nagkakasakit. At saka pagdating po ng cases sa fatality rate, 2%, tayo po ay number 73. Laylayan din po. So I think ang mga figures po from the WHO will indicate that we have been managing rather well yung mga COVID cases dito sa Pilipinas. Meron tayong 32,384 na mga aktibong kaso ngayon ayon sa January 27, 2021 datos po ng DOH. Sa mga aktibong mga kaso, 93.8% ay mild at asymptomatic, nasa 2.4% ang severe at 3.4% po ang critical. Nasa 475,542 ang kabuang bilang ng mga gumaling o 91.7% recovery rate. Samantalang malungkot naming binabalita na nasa 10,481 ang binuwi ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami, 2.02% po ang ating fatality rate. Ito pong slide nito ay nagpapakita ng confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset as of January 27, 2021. Hari nawa magpatuloy po dahil nakikita nyo na bagamat nagkaroon tayo ng pagtaas ng kaso, siguro po ito'y dahil nga sa Pasko, Bagong Taon at translasyon, mukha naman pong bumababa muli. Tignan naman po natin ang total COVID-19 bed utilization rate. Umabot po sa moderate risk ang dalawang rehiyon, ang CAR, at paabot na rin po ang Region 11 sa moderate risk. Bagamat meron na pong rekomendasyon, no? Isa po sa mga tinitingnan natin para mas mapataas ang quarantine classification ay ang bed utilization rate. Okay? So you can imagine po, bagamat hindi pa natin sinasa publiko ang CAR at ang Region 11, well, dahil nga po halos nasa moderate risk na sila, candidates po yan for escalation ng community quarantine. Pagdating naman po sa healthcare utilization rate as of January 24, 2021, sapat pa rin po ang ating mga kama at ang ating mga ventilators. Kaya na aking nasabi, sa CAR lang naman po at sa Region 11 ay nasa, hindi naman po yung critical, no? Kung hindi, moderate risk na po sila, yellow. Okay, tignan naman po natin ang infographic ng Global Vaccination Campaign. Maliit po to, no? So pasensya na kayo. Nais ko sana mapakitang mas malaki ito, no? Pero ito po yung nagpapakita. Pwede bang i-zoom yan? Pwede ba natin i-zoom o ganyan lang talaga? Nagpapakita pa naman po na hindi po tayo nakukulelat. Bagamat hindi pa tayo nagsisimula ng ating pagbabakuna, ang katunayan, kakaunti pa lang pong mga bansa ang nagsisimula. At sa katunayan, dito po sa Asia,
Parang India pa lang ang merong na-administer na 806,484,000 at napakaliit pa lang po ng porsyento ang kanilang populasyon ang nabakunahan na, 0.06. Ang pinakamataas po talaga ay Israel. Okay? Ang Israel po talaga nandoon sa tuktok pero kakaunti lang din po ang populasyon ng Israel, no? 3,208,198 na po ang kanilang nabakunahan or 35.45% ng kanilang populasyon or per 100 people, no? Ang tama nga po 35%, no? Ang UAE po, well, pagkatapos po ng Israel, ang UAE po ang pinakamataas na porsyento, 2,248,069 na katao or 20.9%. Okay? Otherwise po, halos lahat. Bukod po sa dalawang country nito, ang pinakamataas na po siguro ay 5%, which is the United States, 18,449,288. Pero sila po ay naantala na rin dahil by now, kung di po ako nagkakamali, parang 50 million din rin dapat ang kanilang nabakunahan. No? So hindi naman po tayo nahuhuli at kapareho pa rin po ang balita. Inaasahan nating magsisimula ang ating bakuna sa buwan ng Pebrero. Okay. Pero ito naman po nagpapakita, itong slide na ito nagpapakita kung nasaan nanggagaling, ano yung mga brands na ginagamit. Ang pinaka-use brand pa rin po ay Pfizer, dahil ang Pfizer po ay nag-administer na ng 35,148 doses. Meron po siyang 63.8% market share. Ito po sa Israel, sa Amerika, sa UK, sa Canada at sa EU. Pero kung mapapansin nyo po, 3 Chinese vaccines ang sumunod. Sinopharm, Sinovac at Casino Bio. And cumulatively, ang kanilang naging market share ay 23, halos 33% po ng lahat ng mga nabakuna na sa buong daigdig. Ang AstraZeneca po ay 806,000, maliit pa lang po, 1.5%. Ang Gamaleya po ay 800,000, 1.5% din po. So wag po kayong mag-alala. Alam ko naiinip na kayo, lahat tayo naiinip na. Pero nagsisimula pa lang po ang daigdig at hindi po tayo maiiwan ng daigdig. Pangako po yan ng ating presidente. Sa ibang mga bagay naman, kaninang umaga ay nagbigay ng briefing ang ating economic managers sa ating economic performance para sa fourth quarter ng taong 2020. Dahil sa muling pagbubukas ng ating ekonomiya, according to our economic managers, and I quote, "In the fourth quarter of 2020, our economy performed better with a smaller GDP contraction of negative 8.3%. This brings the full-year GDP contraction to negative 9.5%. Bagamat negative, ang ating ekonomiya ay tumaas ng 5.6%. Ito nga pong huling quarter. Ngayong araw din ang inaugural run ng Philippine National Railways diesel hydraulic locomotive. No? Tumakbo ang mga bagong tren mula sa De La Rosa Station hanggang Tutuban Station. Ang mga bagong tren ay binubuo ng 3 locomotives at 15 passenger coaches. Kaya ng mga bagong tren na magsakay ng 1,215 na mga pasahero per set per trip. Okay, dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Meron po tayong panauhin ngayon. No? Ang tawag po natin dito, usaping bakuna. Bakit po tayo merong usaping bakuna? Kasi po, para wag na tayo maguluhan na ang daming mga 5-5 na di umano'y eksperto, tayo na po ang nag-iimbita ng tunay na eksperto para mabigyan tayo ng tinatawag na vaccine education. Kung naalala nyo po, kilalang-kilala nyo na ngayon si Dr. Bravo. Si Dr. Bravo, tayo po kauna-unahang nag-guest dyan. Ang feeling ko nga, mas magaling pa si Dr. Bravo kaysa kay Dr. Fauci. Made in the Philippines kasi. Dr. Solante, nako, humahabol po yan kay Fauci. Parang kapantay niya si Fauci. Ngayon po, meron naman tayong bagong eksperto. Siya po ay walang iba kundi si Professor Charles Yu, isang doktor, merong Master of Science, meron po siyang diplomate, at iba pang mga qualifications. Sir, pasensya na po pero alam niyo po, I will do an exercise that I have not done in the past. Siya po ay president ng Philippine. In the past po kasi, hindi ko pinapakita how to qualify an expert as an expert.
Pero with your indulgence po, let me ask you a few questions po to qualify you as an expert nang malaman ng tao na sa panahon ng pandemya, importante na ang pakinggan nila ay mga eksperto. Okay lang ba ho if I ask you a few questions to qualify you as an expert in the field, sir? Para lang makita ng tao kung paano ginagawa itong prosesong to nang hindi sila makinig sa kahit kanino lamang pagdating sa bakuna. Is that fine, Dr. Professor Charles Yu? Opo. Okay. Fine na fine. Okay, sisimulan ko lang po to. Illustration lang to, how to qualify you as an expert. Now, Professor Charles Yu, can you tell us where you obtained your degree or what degree did you obtain? I'm a Doctor of Medicine from the UP College of Medicine, and I have a master's in clinical epidemiology also from the University of the Philippines, Manila. I was a cum laude graduate of UP Diliman, BS Pre-Med po. And when did you graduate from the UP College of Law? Medicine po, UP College of Medicine. Ako, kasi ako taga College of Law eh. Pasensya ka na, Doc. Sino mas matanda sa atin, in other words? Class of 1982 po ako. Ay, mas matanda ka sa akin. Anyway. At sinabi niyo po, kayo po ay nagkaroon ng master's in epidemiology. Kailan po yan? This was in 1994. Okay, now, ano ba ho yung larangan ng epidemiology? Maikli lang po. Yung clinical epi, yung mga doktor na nag-aral ng public health at ina-apply sa clinical practice. So parang okay. pinag-masters ng public health at clinical research. Ito ba hong COVID-19 ay sakop ba ho yan ng inyong specialty field na epidemiology? Yes po. Kami po yung nag-a-analyze ng mga trends at saka as a clinician and internist and pulmonary specialist, we can provide a clinical perspective to the numbers and to yung sa mga statistics na lumalabas po. So since 1982 kayo po ay doktor na nag-i-specialize sa epidemiology, ilang taon na po kayo na dito sa larangan nito? I have been practicing for over 32 years and also engaged in clinical research for 30 plus years. Pati clinical trials po na po ginagawa ko. Meron ba ho kayong mga asosasyon kung saan kayo naging officers na nagpapakita na kayo po ay respetado ng inyong mga peers? Ako po ay naging president ng Philippine College of Physicians noong 2009. Ako rin ay naging past president ng Philippine College of Chest Physicians about 3 years ago. Ako rin yung naging national chairman ng Philippine Coalition Against Tuberculosis po. Okay, ano po kayo, naging past president ng PCCP, yung chest physician, no? Meron ba kayong mga specialized training po bilang isang doktor? Bukod pa dun sa naging masters ninyo on epidemiology. Well, ang pulmonary training ay extra training after ng 3 years ng internal medicine. May 2 years po ng pulmonology po yon. Yung masters in research, inabot po yun ng 4 to 5 years dahil meron po rin kaming thesis at saka research na ginawa rin po. Naipasa nyo ba ho yung specialty board exam para sa mga pulmonologists? Opo. Both internal medicine and pulmonary medicine po. At ang COVID-19 po, dahil ang tinatamaan po dito ay ang lungs, sakop po ito ng inyong field of specialization bilang pulmonologists? Yes po. In fact, ang most of the deaths that we're getting are from respiratory failure. Kaya aside from yung infectious disease specialists, yung mga pulmonary specialists na nakakakita ng karamihan ng mga COVID cases sa outpatient at sa ospital po. At ngayon po, kayo ba ho ay merong pinagtuturuan, kung meron man? Ako po ay nagtuturo sa College of Medicine. Ako rin po ang head ng Cavite de la Sala COVID Diagnostic Center. Ito po ay isang partnership with the government of Cavite. So I actually get daily, nightly reports on the number of COVID cases in our lab and in Cavite po. Pasensya na po kayo ating mga kababayan. Ganyan po mga tanong bago po maging isang expert at dapat pakinggan bilang expert. Sir, as an expert on public health, as an expert on pulmonology, bakit po namin dapat pagkatiwalaan ang mga bakuna na na-develop ng iba't ibang mga kumpanya laban po sa COVID-19? Ang lahat ng mga bakuna na currently available at malapit na rin i-release ay dumaan sa mas strict na criteria para makalusot. Hindi alam ng tao na sa isang bakunang nade-develop, siguro 100 ang nare-reject. So
Daan yan sa very strict process at ng mga animal studies hanggang maging phase 1 na maliit na group para ma-check lang yung dose, phase 2 na mas maraming pasyente, and phase 3 yung mga libo-libo yung pasyente. So bago dumaan ang isang vaccine para ito ay ma-release at mag-apply ng authorization, napaka-strict po niyan, napakarami pong dinadaanan, including our regulatory authorities as well as our expert panels. So dapat magtiwala ang ating taong bayan na lahat ng mga available ngayon ng mga bakunang naririnig nila ay safe at effective. Okay, meron po kayong PowerPoint presentation on COVID vaccine clinical trials updates. The floor is yours, Dr. Yu. Sige po. Can I have the first slide po? Can I have the first slide po? Okay na po, nandyan po ang first slide. Itong talk ko ay sinare ko sa mga teachers sa medical schools na nagtuturo ng clinical pharmacology. No? So, dito ay pinapakita yung statistics mula sa Amerika noong 2019. So, makikita nyo, may mga measles dun sa taas. Pero ang maganda ay yung naka-mark na green sa last column. Kung gaano kalaki ang na-eradicate ng paggamit ng bakuna, halimbawa sa measles hanggang sa polio, at how effective siya para matalo ang itong mga sakit na to. So hanggang polio, 100%, measles, 99%, yung pertussis ay ang pinakabababa, 92%, pero napakataas pa rin yan. Importante ito dahil yung measles napakahawa. Next slide po. Ito naman ang slide sa buong mundo at yung coverage ng mga bakuna, lalo na sa mga bata. At nakikita nyo ang title ng slide ay Ang Tagumpay ng Mundo sa Pagdaan ng Bakuna. In fact, lagi kong sinishare sa mga interview na dalawa lang ang bagay sa field ng public health at human history na nakapagbago at nakasave ng daang-daang milyon, if not billions of people. Ito ay safe drinking water at yung bakuna. The vaccine has been our greatest human triumph in defeating a lot of illnesses. Next slide po. Pero, ang pag-discover ng vaccine ni Edward Jenner noong 1796 laban sa smallpox ay kasing tanda ng discovery ng vaccine ay ang mga kritiko ng vaccine. Ito yung tinatawag nating vaccine hesitancy o yung parlance na mga nasa social media, yung anti-vaxxers. Itong cartoon na to ay lumabas 5 years after inintroduce ni Jenner yung bakuna sa smallpox na ginawa from a cowpox. At tingnan nyo na lang doon sa cartoon, ang takot na takot sila, magmumukha daw silang baka kapag in-injectionan sila. This picture just shows na the fear of vaccines is as old as vaccines themselves. Next slide po. So, ang ating bansa, noon napakataas ng confidence sa vaccine. Noong 2015, gumawa ang study ng London School of Tropical Medicine at tinanong nila kung gusto nilang magpabakuna, 93%. Pero dahil sa nangyari sa Dengvaxia controversy sa pagitan nitong mga taon na to ay bumagsak ng 32%. But with the support of the DOH and the present government, umakyat-akyat na yan to more than 60%. And it's important to note na may mga bakuna na dapat 90% or more ang coverage katulad ng measles. Next slide po. Ito siguro, alam na ng mga friends natin sa media, ito yung latest na Pulse Asia, na nung nationwide ay 47% ang parang nag-hesitate na mabakunahan at 32% lang ang parang gusto. Pero meron ding 21%. Isang reason po kaya ako in-accept tong invitasyon ay to convince yung mga nagda-doubt na kailangan tayo, we are all in this together. Next slide. So, paano po tumatalab ang bakuna? Simply put, ang bakuna ay nagwo-work sa ganitong paraan. Mag-i-inject kami ng isang bahagi ng virus. Either siya ay patay na virus, pinahinang virus, or nag-create sila ng bagong virus katulad ng mRNA. Pero at yung iba naman ay yung tinatawag nilang parte lang. Yung sa COVID, di ba, may matutulis. Yun yung tinatawag nilang spike protein. So yung ibang mga second generation bakuna sa spike protein sila tumitira. So ang konsepto ay mag-introduce ka ng maliit, pinakamababang dose ng particle ng virus, magre-react o ang mga sundalo natin magre-react dito sa parang foreigner na to
At pag nagkaroon na siya ng reaction na maganda, pag nagkaroon ka ng exposure sa tunay na COVID, ay malalabanan mo na siya at matatalo mo na siya. Next slide po. So, madalas nakikita natin yung pinipaliwanag yung herd immunity. Pero karamihan ng mga tao hindi naintindihan na pag sinabi mong herd immunity, hindi yung mga binakunahan ang gusto mong proteksyonan. So sa kaso ng COVID-19, ine-estimate na dapat 60 to 70% ng ating populasyon ay dapat mabakunahan. Pag nabakunahan mo ang 60 to 70%, maproproteksyonan mo na ngayon yung 30 to 40% na hindi nabakunahan. Yun yung konsepto ng herd immunity para maproteksyonan mo yung hindi nabakunahan. Ngayon, paano ngayon yung kung ang laki-laki ng populasyon ay ayaw magpabakuna, hindi magwo-work yung herd immunity. At siguro at this point, gusto ko ring i-share na yung issue na personal right ko na wag magpabakuna. I know the government is not forcing us to vaccinate, pero if I may appeal ganito, yung personal right natin na wag magpabakuna, or gaya sa akin, TB expert din ako, kung ayaw mo magpagamot, okay lang yon kung hindi ka manghahawa ng mga nasa paligid mo, mga loved ones mo, mga community mo, yung bansa mo. So that personal right to not afford or not to get a vaccine is trumped by the greater good. Dahil mas marami dapat ang mabakunahan para maproteksyonan natin ang mas nakakarami. So kahit hesitant ka, isipin mo na lang, hindi lang ito para sa iyo. Ito ay para sa mga minamahal mo. Ito ay para bumalik tayo sa normal na matagal na nating namimiss. Para makita natin yung mga lolo-lola natin, mga dati nating kamag-anak, pwede na tayo uling mamasyal, manood ng pelikula, mag-travel. Kung gusto nating bumalik sa normal kaagad-agad, then we must all support mass vaccination. At lahat ng mga available na vaccines ay safe. Milyon-milyon na ang mga na-inject. Mabibilang mo lang sa daliri yung mga nagkaroon ng side effect. Expected po yun. I think the next slide, my last slide. Sige po. So, ang herd immunity ay mangyayari lamang kung mag-i-inject tayo ng mas maraming tao. At tandaan nyo, marami sa mga umiikot dyan na mga COVID, asymptomatic. Pwede rin sila manghawa. So, huwag nating hintayin na lumaki ang populasyon ng mga hindi rin masyadong alam ng mga tao na yung mga nagka-COVID na, pwedeng nag-contribute rin sila sa herd immunity. Kaya lang hindi clear ang science dyan kasi may maraming nagsasabi na after several months, bumababa na ang immunity. Kaya kahit sa abroad, sa US at sa UK at sa Europe, binabakunahan uli nila yung mga nagka-COVID na. Pero as I said, hindi yan clear sa mga pananaliksik. So if I may end my last slides, Harry, I'm willing to share these slides. There's a lot more to these slides which was shared, including yung mga types of virus. Wag niyo na lang pasin yung price. Meron ako isang table na price kasi hindi updated yung price na yan kasi mostly nakuha namin sa social media. So thank you for the invitation. Gusto ko lang pong sabihin sa ating mga kababayan at sa ating media partners, we need to get our act together. Hindi magwo-work kahit our government is trying so hard to secure all the vaccines at gawin mo siyang libre. Ganun ang experience namin sa TB. Kahit libre ang gamot sa tuberculosis, kailangan i-convince natin na pumunta yung mga tao. Kailangan natin i-assure na ang mga bakuna ay safe. Kaya nga kaming mga doktor ang unang nagvo-volunteer magpabakuna para ma-show na ito ay safe at dapat lahat tayo ay let's do this for the greater good and for the progress of our country. Maraming salamat, Professor Dr. Charles Yu. Sir, meron lang po akong dalawang tanong, no? Kasi nga po, maraming pinupolitika yung bakuna. Sinasabi nila, wag daw o matakot doon sa Chinese vaccines na gumagamit ng inactivated. Pakilinaw nga ho, no? Ano ba itong inactivated at bakit dapat pagkatiwalaan yung inactivated vaccines na gawa po ng bansang China? Okay, so first let me introduce that I'm part of a group including Lulu Bravo, Edsel Salvania, Mengita Padilla, Dr. S.P. Cabral, Jean Solante. So, mga tunang eksperto po.
Yeah. The attenuated vaccine are the oldest vaccines. 200 na ang 200 years ng history niyan. Siya na ang may pinakamaraming experience ang mga scientifico at saka mga researchers at saka mga clinicians. So theoretically siya yung safest kasi matagal na yang ginagamit. Ang danger lang dyan kung yung mga mutant ay baka mas less effective siya. Pero kung i-compare mo siya dun sa newer generation, mas may track record na yan for safety. So dapat hindi sila matakot, particularly for some of the first ones that came out. Yung mga messenger RNAs also seems to show a safety profile. All I can say is, safety-wise, mukhang okay silang lahat. Pero may mga bakuna, mas gusto naming doctors kasi hindi lang yung efficacy, masyadong obsessed yung ating media at yung mga nagbabasa sa social media dun sa numero ng efficacy. As Dr. Edsel says, sa amin, hindi yung overall efficacy ang importante. Ang importante, and these Chinese vaccines have shown to be effective, hindi mamatay yung pasyente. Mabawasan yung hospitalizations, mawala yung severe disease. So imbis na grabe, maging mild. Sa amin, yun ang mas mahalaga dahil hindi mo makatatumbasan yung pag namatay yung loved one, no? So let's not look at numbers. Hindi yan apples to apples. Apples to orange yan. So dapat maintindihan natin yan. Well, last question lang po, para maging patas. Doon naman po sa Pfizer, 29 na matatanda ang namatay. Dapat bang matakot sa Pfizer? Okay, so yung particular circumstance diyan, binigay nila sa pinaka-vulnerable group, yung super matatandang group sa Europe. Normally yata sa isang araw 50 namamatay doon. So again, I explained it, na porkit naturukan, hindi ibig sabihin yung tumurok, yung vaccine ang nag-cause ng death. Paulit-ulit yan tuwing may bagong bakuna. Natatakot dahil sa social media, meron daw namatay. But usual explanation, at I think they showed it already, I think in Norway, hindi related sa bakuna. Nagkataon na may ibang sakit yung mga yon at talagang normally maraming namamatay every day. In fact, yung numerong yon as a daily count is actually lower than what's expected. So dapat huwag kayong magpanik dahil milyon na ang na-inject, mabibilang mo talaga yung mga namamatay. Magpapanik ako kung libo-libo yung namamatay. Pero parang 2 dosena, 3 dosena, pero milyon na ang in-inject. Expected po yun. Maraming salamat, Professor Dr. Charles Yu. I hope you can join us for our open forum in case our colleagues in the Malacanang Press Corps have questions for you. Simulan na po natin ating open forum. Yusek Rocky, please. Yes, good afternoon, Secretary Roque and Dr. Yu. Question from Jam Punsalan of ABS-CBN Online. Senator Risa Ontiveros is urging Malacanang to denounce what she calls China's bullying of a Filipino fisherman who was reportedly harassed by a Chinese Coast Guard ship near the Pag-asa Island. Will the palace do this? Why or why not? Alam niyo po, meron tayong separation of powers. Hindi naman po dapat diktahan ni Senadora Ontiveros ang ating presidente at hindi niya kinakailangan sabihin kung anong gagawin ng presidente. Ang presidente po ay naninindigan na siya ay presidente ng Pilipino, poprotektahan niya mga Pilipino at kung kinakailangan ay paninindigan po niya ito. No? So, napaulat naman po na nag-file na tayo ng diplomatic protest laban dun sa bansa na sinabi ko nga po dito sa press briefing na bagamat meron kang kapangyarihan na bumuo ng mga ganyang bansa, kinakailangan ito po ay tumutupad dun sa international law na nagsasabi na pinagbabawal pa rin na paggamit ang dahas except kung by way of self-defense or authorized by the Security Council. Pagdating po sa illegal fishing, nakasaad po sa UNCLOS, hindi nga po pwedeng arestuhin ang mga illegal fishermen. More so, lalo na po, hindi dapat sila barilin. Okay? So, poprotektahan po ng presidente ang ating mga kababayan in spite of what Senator Risa Ontiveros says. Second question po ni Jam Punsalan, palace reaction daw po about the lowly report saying the Philippines ranked 79th out of 98 countries in terms of their success in handling the coronavirus pandemic. Hindi ko po alam kasi 79 kung that's the lowest, if lowest is better or 79 kung number 1 is better, no? Pero sa akin po, hindi ko pa nakikita yan, hindi ko po alam kung ano yung lowly. Ang pinagtitiwalaan ko po, WHO. Ang sabi po ng WHO, active cases, number 32 in the world.
Hindi. Ang total cases, number 32 in the world. Yan po ay dati 18, pero yun nga po, tahimik ang lahat. No? Hindi naman pinapansin na napakalaki na improvement natin sa total cases. Sa active cases, mas mahusay po tayo, mas mababa ang ranking natin at ayaw po natin maging top notcher dahil ang top notcher dyan, Estados Unidos. Number 42. Sa cases per 1 million, ito po yung objective way of looking at it. No? Laylayan po tayo, which is a reason to celebrate. 133 ang ating ranking at ang ating case fatality rate, which is, I think, the most important, napapababa natin ang mga namamatay. Laylayan din po tayo, number 73 lamang tayo sa buong daigdig. Yan po ang aking mas pinaniniwalaan. Thank you, Secretary. Yes, thank you, Yusek. Punta naman tayo kay Mela Lesmores, please. PTV4. Good afternoon, Secretary Roque. Good afternoon din po kay Dr. Charles na ating guest. On IATF policies lang, Secretary Roque, just to remind the public, ano-ano po ba yung mga aktibidad na pinapayagan sa ating bansa at hanggang ilan yung maaaring mag-ipon-ipon under GCQ areas and under MGCQ areas po? Okay, paulit-ulit po natin sinasabi dyan, wala pong mass gatherings sa GCQ. Hanggang 10 lang po ang pwedeng magtipon sa GCQ. Sa mga restaurants, hanggang 70% po ang capacity, pero restaurants po yan. Wala pong public gathering sa GCQ. Sa MGCQ po, ang rule po dyan is hanggang 50% capacity po ang gatherings. No? Kaya nga po, yan ang pinaka-importanting diferensya sa MGCQ at saka sa GCQ. No mass gatherings in GCQ, pero meron pong maximum capacity pagdating sa MGCQ. Opo. Thank you, Secretary Roque. Para lang din po alam ng ating mga kababayan, for personal events like birthday, wedding, binyag, gender reveal, hanggang ilang tao po ba yung pwede? And the reason I'm asking is, may ilang kababayan po kasi tayong nalulungkot na parang tila pag mayaman, pwede, pag mahirap, hindi. Kasi ibang personalities daw po nag-upload pa ng vlogs and photos na tila ipinagmamalaki pa na nagagawa nito. Ano po ang masasabi dito ng palasyo? Well, pansinin din po natin kung saan yung pagtitipon. Kung sa lugar na GCQ, bawal po talaga ang in excess of 10. Pero sa MGCQ, hanggang 50%. Kung sa restaurant nga po, pwedeng mag 70%. No? Pero dapat merong social distancing. So unang-unang yung tanungin, wag muna kayong mag-react. Saan ba yung lugar na yan? Bawal ba ang mass gathering o pwede ang limited mass gathering? Pagkatapos po, pansinin ninyo, meron bang social distancing? Tapos pansinin ninyo, meron bang mask, hugas at iwas? At lahat naman po ng ating mga pinatutupad na quarantine rules, lahat po yan ay pinatutupad sa lahat. No? Kaya nga lang po, importante tignan saan nangyari. Dahil sa GCQ, bawal. Sa MGCQ, limited. Okay? Mela, happy? Walang audio, Mela. Wala kang audio. Opo, sir, panguling question. Opo, hello sir. Yes, Sir, panguling question na lang po. Nagkaroon po ba kayo ng Nagkaroon ng communication kay Pangulong Duterte on quarantine classifications? Kailan po kaya yung magiging communication kay Pangulong Duterte on quarantine classifications? Kailan po kaya yung magiging announcement, sir, on this? Well, may meeting po ang IATF today para maresolba ang mga nag-apila. Pagkatapos po, sasapinal ang rekomendasyon at didesisyonan po yan ng Presidente, siyempre bago matapos ang buwan ng Enero. But this week po kaya, sir, yan? Siyempre po. May inaasahan po kaya tayong public address? Wala pong public address but it will be announced. I mean, for the quarantine classification. Kasi kung magkaka-Monday address, auno na po ng Pebrero yon, no? So, baka magkaroon po ng pag-anunsyo before the 1st of February. Sigurado po yan, before the 1st of February. Okay, thank you, Mela. Back to you, Rocky, please. Yes, Secretary, question from Laila Salaveria of Inquirer. The DFA has filed a diplomatic protest versus the new Chinese law that allows its Coast Guard to fire on foreign ships. Is Malacanang happy about this move? Is it concerned that this move would affect the admin's efforts to procure Chinese COVID vaccines?
how will it make sure South China Sea issues won't affect the country's access to vaccines? Leila, this is consistent with our position that while states can enact laws as part of their sovereignty, they must do so in compliance with the UN Charter prohibiting the use of force unless by way of self-defense or when authorized by the Security Council. Additionally, yun nga pong UN Convention on the Law of the Seas prohibits even the arrest of illegal fishermen. Kung ang arrest pinagbabawal at kinakailangan i-release upon posting of ban, bakit mo babarilin? So meron din pong issue dyan about breach of the UN Convention on the Law of the Sea. We welcome the diplomatic protest, of course, of the DFA, and this will prove that the Philippines is fully committed to the rule of law and will assert all its rights available under existing principles of international law to defend its interests. Okay. Next question, Ang second please. question po niya, what is the admin planning to do anything about this new Chinese law beyond the filing of diplomatic protest? Will it order intensified patrols in the South China Sea? How will this new law affect efforts to finalize and implement a code of conduct in the South China Sea? Our independent foreign policy is intended to be friends with everyone, enemies with no one, but we will protect and secure the Philippine national interest. Ang detalye po, we leave it to the Department of National Defense and the Department of Foreign Affairs as well as the Philippine Coast Guard. Thank you, Secretary. Thank you. Melo Acuña, please. Good afternoon, Mr. Secretary. Nabanggit po ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken na nakausap na niya si Foreign Secretary Teddy Locsin Jr. at ipagpapatuloy ang magandang relasyon ng Amerika at Pilipinas. Nakapag-ulat na po kaya si Secretary Locsin sa detalles nito kay Pangulong Rodrigo Duterte? No information po ako as of now. But I defer to Secretary Locsin to make public the details of their conversation. Thank Oy, nawawala na naman po. Philippine. Nako. Kita. Melo, wait. Yeah. Choppy ka, although, again, last time lang tayo nag-report on the telecoms, nawawala na naman tayo. Anyway, go ahead please. Your next question, di ko narinig dahil choppy. Yeah. I hope okay na. Mahalaga yung kontribusyon ng mga Pilipino sa ibang bansa. Meron po kaya balak ang ating pamahalaan na padalhan din sila ng bakuna sa kanilang bansang kinalalagyan upang ligtas? Ang plano po natin sa ngayon ay yung mga Pilipino nasa Pilipinas, no? Pero wag naman po tayo mag-alala, no? Dahil ang alam ko po yung iba't ibang bansa binabakunahan ng lahat lang naman. Now, sa susunod na linggo po, kakausapin natin ilang mga kababayan natin na nabakunahan na sa iba't ibang parte ng daigdig. Melo. Virgilio David ng CCP. Melo, nabanggit wala. po nila na napagkasunduan ng mga obispo. Yes. Go ahead. Napag-usunduan ng obispo. Okay. Na magbukas ng kanilang mga simbahan at iba pang pasilidad para magamit sa pagbabakuna. Meron din po kayang estratehiya ang pamahalaan para marating yung mga malalayong pook na maaring walang kuryente o di kaya nangangailangan ng basic services. Kompleto po ang plano ng DOH at ng ating National Task Force kung paano mararating ang lahat ng Pilipino kahit nasan man lang sila. No? In fact, yung kakatapos ko lang ng trip to Palawan, ang sabi nga ni Governor Alvarez, no, at alam niyo naman ang Palawan ay archipelago, napakadaming katutubo, 1 buwan lang daw ang kailangan niya, mababakunahan niya lahat ng kanyang mga constituents dyan sa Palawan. So nakahanda naman po mga plano, although we welcome the offer of the Catholic Church. Dahil siyempre po, the more facilities we have, the better. Okay, Melo, I suggest you contact your provider and complain na napuputol ang iyong connection. And if you text to us your provider, baka parating din natin sa NTC to tell your provider na kahit papano, make sure hindi naman napuputol pag tayo nagpa-press briefing because it's a very bad reflection of telecoms in our country. So, okay. Thank you, Melo. Yusek Raki, please.
Yes, Secretary, inahin ko na to from Marichu Villanueva ng Philippine Star. Yung daw pong effect, kung may effect sa vaccine procurement with DFA protest on China's passage of law on use of force at West Philippine Sea. Wala pong epekto yan dahil ibang usapin naman ng bakuna. Ang bakuna po is actually a humanitarian act of the entire planet Earth in response to a humanitarian disaster. Question from JP Soriano of GMA7, is Malacanang aware of the presence daw po ng Chinese vessel Jia Geng that has been apparently and allegedly violating our EEZ for years according to the DFA Maritime Affairs Office? If so, can you share to the public the actions being taken or been taken? Will this be referred to SND? If the question is if I am aware, I am not. So I will refer the matter to the Secretary of National Defense. Thank you, Secretary. Thank you. Yusek, punta tayo kay Tricia Tirada, please. Hi, good afternoon, Spokes. Spokes, there's this organization, Investigate PH, an affiliate of the Human Rights Council, that's planning to submit their report to the UN, HCR, and hoping also to present their analysis and compilation of their reports to the ICC and other parliaments in the Europe. But basically, what they're saying in summary is that the Philippines is experiencing a state-sanctioned crime against its people. How do you wish to respond to this, and how does Malacanang want to maybe do something about it before it reaches these panels? Consistent po ang posisyon natin. Gumagana po ang ating sistemang legal. If they have complaints, they can file before the prosecutor's office if they already have the evidence. Kung wala, mag-file sila sa pulisya o sa NBI. Nandito po ang direktor ng NBI to assure you na lahat ng complaints sa paglabag ng karapatang pantao, lalo na ang patayan, ay inaaktuhan nila. As a human rights lawyer po, napakadami kong cases ng extralegal killings na na-refer at nasulbaho ng NBI. Kinakailangan po gumawa ng hakbang na legal para mabigyan ng solusyon. So hindi po kami nababahala dyan dahil ang obligasyon po ng mga bansa pagdating sa karapatan pang tao ay siguraduhin na magkaroon po ng remedyo mga biktima doon sa sarili niya mga institusyon na gumagana. Ang ICC po, gagana lang yan kapag unwilling or unable ang mga institusyon na kasuhan yung mga gumagawa ng krimen. Sir, just zooming in on IATF policies and law enforcement. Balikan ko lang, sir, yung napag-usapan niyo ni Mela kanina. No? Because of that, of course, the controversial parties that happened recently, specifically, many people slammed how the rich and the powerful are treated versus since ordinary people are committing violations about how they're treated. So with all things considered, sir, like for example, the quarantine classification in the area, the venue, this is not the first time, sir, that this happened or parang nakumpara nga yung treatment. What does this say or these incidents say about how the government exercises its power over the rich and the poor? And ano po ba, sir, yung blanket directive in terms of law enforcement? Particularly kasi, sir, tinitignan din dito yung nangyari po na pagtrato doon sa nagbebenta na ang daming nag-attack sa kanya, the poor guy, na sinira pa yung gamit niya sa pagbebenta. Again, ulitin ko po always distinguish between GCQ, bawal, MGCQ, allowed na limited gatherings. Okay? Pangalawa po, pagdating sa pagpapatupad ng protocols, wala po tayong kinikilala. Mayaman, mahirap, babae, lalaki, kung anumang kasarinlan. Kinakailangan po yan ipatupad. At itong controversial na insidente naman, ayaw nyo naman sabihin doon sa Baguio, nangako naman po ang ating kalihim ng mayor ng aking syudad na aaktuhan po itong mga nangyari rito. Humingi na po siya ng abiso na nagkaroon nga po ng lapses at ang sabi ko niya, pati sarili niyang misis, po pwede niyang imposa ng fine. So hayaan na po natin na umusad ang proseso. Buo po ang tiwala ni Presidente kay Mayor Magalong, buo po ang kanyang respeto kay Mayor Magalong, and when he says that the law will be implemented, we trust that Mayor Magalong will implement the law. Sir, just the EO on price cap or price ceiling po doon sa pork and the chicken products, napirmahan na po ba ng Pangulo? It's, I think, forthcoming
pero hindi ko pa po nakikita yung pirmadong EO itself. And as you know, the consistent policy of our office is pag hindi pa pirmadong papel, we don't go public with it. All right. Thank you, folks. Thank you very much, Trish. Punta tayo kay Yusek Rocky, please. Yes, sir. Secretary, question from Eileen Talipi of Abante Tonight. Maraming celebrities ang hindi sumunod sa IATF guidelines kaugnay sa quarantine protocols. Wala bang planong IATF na magtakda daw po ng mas mabigat na parusa o kaya mas malaking multa para mabigyan ng leksyon ang mga hindi sumusunod sa basic health protocols gaya ng ginagawa ng ibang bansa sa Asia? Hindi po IATF nagpapataw ng parusa. Mga lokal na pamahalaan po yan sa pamamagitan po ng mga ordinansa. Question from Jinky Baticados ng IBC 13. Malacanang stake daw po on media workers inclusion in COVID-19 vaccine priority lists. Isa rin po yan sa pinaglalaban natin, kasama yung may mga comorbidities. No? So hayaan nyo po, tuloy pa rin ang pag-uusap sa IATF and tuloy pa rin yung kagustuhan ng ilan. Kasama na po ako doon na i-expand yung definition ng mga frontliners. Pero siyempre po, dahil meron talagang mauuna, without a doubt, ang dapat mauna ay the medical frontliners. Palace reaction daw po sa patuloy na pagsadsad ng ekonomiya nakapagtala ng pinakamababang GDP sa taong 2020. Well, gaya ng sinabi ko po, talaga namang yan po ay resulta ng pandemya. No? Bago po tayo tinamaan ng pandemya, mula po nung nagsimula ang administrasyon ni Presidente noong 2016 hanggang 2018, consistent po tayo. 6% plus ang ating growth. We were the darling economy of Southeast Asia, if not Asia. Kaya nga lang, gaya ng buong daigdig, sumadsad dahil sa COVID. Pero mabuting balita po, bagamat nasa negative territory pa rin tayo, nag-improve po ang ating ekonomiya from 16.9 at the height of our lockdown, naging 11.3 at ngayong last quarter po ay negative 8.3, an improvement of about 5% clearly. No? So, nagagalak po tayo na kahit papano dahil sa pagbubukas ng ekonomiya, unti-unti pong nag-i-improve ang ating ekonomiya. Pero mga kaibigan, nakikita natin na hindi pa po sapat ang pagbubukas para tayo ay bumalik sa normal, para mapigil ang kagutuman sa Pilipinas. Kaya pa po natin magbukas, mask, hugas, iwas. Kahit new variant pa po yan, mas paiintingin lang natin ang mask, hugas, iwas. Dahil nakikita nyo, pag hindi binuksan ng ekonomiya, marami talagang magugutom at mamamatay kung hindi dahil sa COVID, dahil nga po sa kagutuman. Opo. A question from Kyle Atienza ng Business World. Ang tanong po niya, Bayan Muna Representative Carlos Zarate earlier said that the national government and LGUs can buy the produce of farmers, then sell them to consumers at a subsidized rate similar to what was done during the early stages of the lockdown last year. Would the President consider providing temporary subsidy to consumers amid high prices of goods such as pork and chicken? Tuloy-tuloy naman po yung programa ng kadiwa ng gobyerno, no, kung saan gobyerno na nagbebenta. Nang sa ganun nga po ay mas mapababa ang presyo, hindi na tutubuan ng mga traders. So bukod pa po dyan, yan na nga po, nakahanda na yung price control na i-impose natin doon sa mga produktong napakataas. At nandyan na rin po yung patuloy na pag-angkat natin ng baboy, ng manok mula Visayas, Mindanao, at mula po sa mga lugar na wala pong ASF. Ang problema po talaga natin, ASF, pagdating po dyan sa baboy. No? At naging problema rin natin talaga na yung sunod-sunod na bagyo. So wag po kayo mag-alala, si Secretary Dar naman po ay dalubhasa din sa larangan ng agricultural economics at gagawin po niya ang dapat gawin para mapababa ang mga presyo ng bilihin. Question pa rin po mula kay Kylie Atienza. Now that the country has seen a surge in food prices, do you think it's high time that the palace support a third stimulus or certify as urgent the proposed measures in Congress calling for a Bayanihan 3? Do we have enough in reserve? Ang ating stimulus package po ang tawag 2021 budget. Nakapaloob po dyan ang mahigit 1 trilyon sa build na magbibigay po ng milyong-milyong trabaho sa ating mga kababayan. Sa ngayon po, gagamitin po natin bilang stimulus ang ating budget. Tignan po natin kung hindi ito maging epektibo at kung hindi naman po, doon po tayo magkakaroon ng Bayanihan 3. Okay, maraming salamat, Yusek. Punta naman tayo kay Joseph Morong, please.
Hi, sir. Good afternoon. Sir, yung sa AstraZeneca, the FDA announced that it has granted the EUA for AstraZeneca. Question ko, sir, is what does it mean in terms of our vaccination program? How many LGUs have so far negotiated to use AstraZeneca and the schedule for the first deliveries of Astra? Ibig sabihin po niyan, pagdating ng Pfizer, pagdating ng AstraZeneca, pwede na pong gamitin. Wala na pong hadlang para gamitin. As far as I know, nung nagpirmahan po kami sa RFM, 37 LGUs have contracted to buy AstraZeneca. At bukod pa dyan, meron din commitment ang COVAX facility na magbigay sa atin ng Pfizer at ng AstraZeneca. Sa ngayon po, wala pa talagang figure na maisasabi ko, no? May mga binanggit si Secretary Galvez na hanggang 1 milyon ang parating na bakuna natin, pero hindi ko po masasabi ano ang Astra, ano ang Pfizer, at ano ang Sinovac. The earliest delivery, sir, would we know? Definitely po in February. So, hindi pa po tayo makasabi kung when Astra and Pfizer will come from COVAX, but we expect it will come ahead of Sinovac, lalo na ngayong may EUA na po ang kapareho ng Astra at saka ang Pfizer. Meaning, sir, yung February schedule ng COVAX, it could be either Pfizer or AstraZeneca, no? Yes po. Okay. Sir, yung sa community quarantine, well, mga narinig na namin from different mayors yung kanilang CQ for next month, but you won't confirm kung yun because it's subject to appeal. Now, are we going to make the announcement tomorrow, Friday, last day of the week, or the weekend? Tapos you mentioned, sir, meron bang mga areas that are candidates for MECQ? Ito po ba yung dalawang region, CAR and Region 11? And paano yun, sir, yung imposition on it? Is it going to be region-wide or per city or localized lockdown? Kaya nga po, antayin natin ang final. Kasi dalawa po yung naging rekomendasyon. At although the body adopted one, the president could change the situation. So, napaka-premature po ngayon na magsabi. Kaya nga po nagugulat ako, marami nagsasabi. No? There's been precedents already where the president did not go with the recommendations of the IATF. So, antayin na lang po natin. Bagamat, notice has been given to yung mga iba't ibang mga LGUs dahil kinakailangan naman po sila maghanda. So, wag po kayo mag-alala, maski hindi pa nasa sa publiko kung ano yung quarantines na yan, alam na po ng mga lokal na pamahalaan kung anong dapat gawin. Okay. Dalawang recommendation, what are these and for what? For what cities? Kaya nga po recommendations yun eh. Antayin na lang natin kung ano decision ng presidente. Sige. Tapos sir, yung mga bishops, just an additional question, they're offering to have themselves vaccinated in public. What do you think of this? And sabi ni Secretary Duque yesterday, the president still might change his mind about being vaccinated in public. Alam niyo po ngayon ang problema is we all want to boost vaccine confidence, but I think the way to do it is through education, which is what we do. Magreklamo na po ang lahat ng membro ng Malacanang Press Corps, pero mula po ngayon, palaging meron kaming eksperto na magsasabi at mag-educate sa ating publiko tungkol sa bakuna. No? Pero sa tingin ko, yung mga turok-turok in public, depende pa rin po yan dahil ang importante naman, manguna yung ating nasa prioridad. Sa tingin ko naman, pag nakita nila ang mga doktor, ang mga nurses ay nagpapabakuna, pagkakatiwalaan ng taong bayan naman yan. Of course, kasi mga celebrities, mga pare, bakunaan, mas importante pa rin na makita nila yung nakakaintindi ng bakuna na unang nababakunahan. So susundin natin in the end kung ano po yung order of priorities natin. So as far as the offer of having themselves vaccinated in public, the bishops, what do you think? Well, if I know it's well-meaning, pero I will leave the matter po to the NTF at ang sabi ko nga po, unahin natin yung order of priorities natin, medical health workers. Okay, sir, last na lang. Sir, yung kay Mayor Magalang, he's the tracing czar, no? He's part of the NTF, and yet he attended the party in Baguio. Wala ba, sir, liability doon si Mayor Magalang? Well, alam mo, personal Given that you said that there are violations. You know, the personal liability depends. Kung meron siyang personal na ginawa, mere attendance is not actionable. Siya ba'y nag-observe ng social distancing? Siya ba'y nakamask? So kung gano'n naman, wala siyang liability, no? Pero ang importante po, sinabi na niya, there were lapses, at sinabi na nga po niya na the Vice Mayor is investigating, obviously, kasi involved siya dun sa insidente yan. Antayin na lang natin po ang mga hakbang na gagawin.
Pero sir, what does it say? I mean, yung mga nagpapatupad ng mga rules, can you say they are flaunting the rules? I cannot come up to any conclusion kasi hindi ko alam kung nagkaroon ng personal breach si Mayor Magalong. I have not seen him in any photo indicating that he did not observe social distancing or he was not wearing a mask. So he personally may not have liability, but he has said that there were lapses. No? And ang sabi nga niya, tao lang po. So I leave it at that, confident that the matter will be investigated. Okay, sir. Thank you for your time, sir. Thank you very much, Joseph. Punta tayo kay Yusek Rocky, please. From Tina Mendez of Philippine Star for Dr. Charles Yu. Ang pagpapaturok po ba ng anti-pneumonia vaccine ay nakakatulong sa paglesa ng impact ng COVID-19 sa health condition ng isang tao kung mag-positive siya sa COVID-19? Siguro may no clear answer to that. Ang anti-pneumonia, lalo na yung invasive pneumococcal, yung lifetime na nagpo-protect sa deadly na pneumonia, will help kasi karamihan ng mga ibang COVID na namamatay, hindi dahil sa virus namatay, kung hindi nagkaroon ng complicating bacterial pneumonia. So kung nagkaroon ka ng injection ng lifetime na pneumonia, ay maaring makatulong yon para mag-boost ng immunity mo. Pero itong mga pneumonias are bacterial vaccines. So, kasi naririnig kami na, magpabakuna ka na rin kasi makakatulong to para pag nagka-COVID ka, makakaiwas ng complication. That is partly true. Pero kung nabakunahan ka ng pneumonia, hindi ibig sabihin makakaiwas sa COVID. It might reduce the mortality and morbidity, lalo na sa mga elderly, mga vulnerable, yung may mga emphysema, yung may mga diabetes, yan, makakatulong yun. Thank you, Dr. Charles. For Secretary Roque, yung tanong po ni Keith Kalayag na Manila Times about diplomatic protest, nasagot niyo na po against China. From Tina Mendez of Philippine Star, may we know why the top NBI officials are in his office or PCOO? Are there matters that the NBI is investigating in Malacanang or at the office of the presidential spokesperson? Sa akin na lang po yun. Okay, Secretary. From Sam Medanilia, when does the government expect to start registering again a positive GDP growth? Well, inaasahan po natin next year, kung patuloy po ang pagbubukas nating ekonomiya, ang estimate po ng ating mga economic planners ay magiging positibo tayo at hindi lang po yan. Baka tayo makabalik dun sa ating consistent 6% per annum growth no bago po tayo putaktahin itong COVID-19 no. Ang inaasahan po natin pagdating po ng next year ay nasa 6% po ang ating possible growth ng 2021 at posibleng mas mataas pa po pagdating ng 2022. Nandito po sa akin yung briefing paper ni Secretary Carl at kung di po ako nagkakamali, yun ang kanilang projections. No? Pero kinakailangan po talaga, ito po, no? 6.5 to 7.5% in 2021 and 8 to 10% in 2022, pero lilinawin ko po. This will happen kung mabubuksan po talaga ang ekonomiya. Kaya nga po, ang desisyon kung mababawasan ang pagkagutom, nasa sa atin. Kasi kung tayo po ay magpapabaya at hindi mabubuksan ng ekonomiya, hindi magiging MGCQ ang Metro Manila, kung saan 60% ng ating GDP ay nakasalalay, talagang hindi tayo makakabangon. Importante po talaga, mask, hugas, iwas. Okay, thank you, Secretary Roque. Dr. Yu, thank you. Wala na po pala tayong mga questions. Maraming salamat po sa ating panauhin. Ang expert po, si Dr. Charles Yu. Sir, we have discovered you again and I hope we can count on your further cooperation dahil importante po talaga na i-promote natin ang vaccine education sa panahon po
na marami po talagang hindi naman experts na nagsasamantala para sumikat lamang, no? At kung ano-anong mga ginagawa. Kung paano pong nangyari na nasira po ang vaccine confidence natin dahil dito sa mga hindi naman eksperto, na kung ano-anong kabalastugan ang kinalat, ang panlaban po natin ang mga tunay na eksperto gaya ninyo. So asahan niyo po ang aming paulit-ulit na imbitasyon para magbigay po ng vaccine education sa ating publiko. Maraming salamat po sa Rocky. Maraming salamat Secretary Roque? I'm Yes. sorry po, may pahabol po si Tina Mendez, sorry, pero pinakausapan po akong ipahabol to. The public has the right to know daw po yung about dun sa pagtungo ng NBI sa office ninyo. Why? Why? What is the public interest there? Oh, they are a police investigation, law investigation agency, and if I feel that I have been a victim of a crime, then I will consult with them. Okay, but because there will be an investigation, no, it's not covered by the right information. That is wrong because police investigation is always an exception to the right to information. Okay? Meron din pong- May pahabol pa rin po si Tina. May we know daw po what is the NBI investigating? Are you filing any case? It's now under investigation. Thank you very much. Secretary Joseph yata. Oh, Joseph? Thank you. Sir, well, you brought it up. You're a victim of a what? Cybercrime? Well, hayaan na po natin yung musad ang investigasyon. Broad strokes. Is this ito ba yung mga recent events? Meron ka bang meme or whatever? I mean, just broad strokes of hayaan po natin umusad. Exception to right to information, ongoing investigations. Okay? We leave it at that. But soundbite, you have the NBI there because you think that you are a victim of a crime. Soundbite, the NBI is here because the NBI is tasked by law to investigate possible offenses of existing laws, criminal laws. And you are filing a complaint. Well, let's just tignan muna natin. Baka naman walang complaint talaga. Okay? Thank you very much, everyone in the Malacanang Press Corps. Thank you, Yusek Rocky, and thank you, Dr. Yu. And thank you, everyone, sa inyong patuloy na pagtataguyod ng ating press briefing. Sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang News Box Harry Roque nagsasabi, Pilipinas, nandyan na po ang bakuna. Magtiwala sa eksperto at babangon tayo sabay-sabay, walang may iwan, walang iwanan. Magandang tanghali sa inyong lahat. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw. lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas.